special guest today at na tayo ay napagbigyan na finally. First time na may interview kami. Let's all welcome former ES Attorney Vic Rodriguez. Magandang hapon po sa inyong lahat, live here sa Davao City at magandang hapon Marlon, magandang hapon Pam, at magandang hapon po sa lahat na nanonood dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Salamat boss at napagbigyan mo kami. Finally, na-corner ka namin. Oo, mahirap humindi sa inyo eh. Sikat na kayong dalawa eh. So, agad-agad, may katanungan. Ang una po ay kay Marlon. Para mga subscribers namin, alam namin naka-live si Ma'am Maharlika, pero nagmamadali po kami kasi as of now, nasa Davao City pa kami at tatawid ng Tago mamaya. So, almost 1 hour. So, asahan na lang namin yung mga team replay. At syempre, yung mga naka-tune in po ngayon, yung mga questions nyo po, pwede nyo rin po ipukol sa comment sections. Unang tanong, Attorney Vic. Paano at kailan ka unang nag-umpisa magtrabaho kay BBM? Ako, kasaysayan na yun at mahaba-haba yun. But essentially, I was helping sa likod noong 2016 campaign. And then, yun nga, hindi siya pinalad maproklama at nag-file na ng election protest. At ng election protest, nagkausap kami ni Attorney Lisa Marcos at si then Senator Bongbong Marcos, si BBM. And ayun, nagkasundo kami that I will be helping them with the protest. And I said yes, because I believe that he truly won noong 2016 vice presidential election. And I think the man deserves a proper representation, especially in the bar of public opinion, because that fight is more political than legal. Magkano ang professional fee ng isang Attorney Vic Rodriguez? Ako depende, hindi ako tumitingin sa pera. Tinitingnan ko yung kaso at if I could somehow help attain the ends of justice for that particular client or clients. And for the record, I do not want to raise this anymore, but since you've asked, ang pinagsamahan namin ni ngayong Pangulong Marcos, hindi kami founded. Yung relasyon namin ay not founded on money. Ni isang kusing ay hindi ako nanghingi sa kanya at ni isang kusing hindi rin siya nagbayad sa akin. Don't take it in the wrong way. Ganun ang samahan namin. Hindi yung dahil lawyer kita, ikaw magre-represent sa akin magkano. So pro bono? Oh, I did it because I believe in his cause. 2016. I believe in his cause. Hindi, tutulong ako. Tutulong ka na lang din naman. Di, tumulong ka na ng todo. Yun ang aking pananaw. Of course, all of us needs to earn. But sa awa ng Diyos, tuloy-tuloy naman yung takbo ng aking maliit na law office at enough to sustain my growing family. But yung relasyon namin, it's never founded on money. It's more of, para sa akin, prinsipyo, kahit yan ang apelido niyan, hindi mo pwedeng dayain yan. Kung siya'y nanalo, ibigay mo yung panalo. Fortunately for him, he was not proclaimed way back in 2016. But I believe that he won that election. So I agreed to be part of his election protest team. Attorney Vic, sa inyong dalawa, you are saying and you are consistently saying na hindi kayo, yung relationship ninyo is not founded on money. Pero bakit yung mga nakapaligid sa kanya, yun ang unang-unang binato sa'yo nung naupo na kayo sa palasyo? Well, maybe for lack of knowledge of how really things work between me and then BBM. Kaya ako, kung napapansin ninyo siguro, I never spoke to explain or defend my side because I have said it many times. I know what I did. And in all objectivity, if now President Marcos will view things objectively, sasabihin din niya yun.
wala kami pinag-usapang pera. But again, to be fair to him, and even to Attorney Lisa Marcos, many times she asked me, oh, mag-bill ka naman. Ako hindi. Ngayon pa ba tayo magbibilan? Ang tagal na natin binalikat tong labang to. All the way, even during the campaign period, I never asked for a single centavo. And again, the pain of sounding repetitive or like a broken record, I never got any payment or salary as a government official or as an executive secretary, not even a single centavo. And why are these coming out now again? Because you asked me. And at the same time, I just want to be clear and may panghihinayang ba doon sa oras na iginugol ko nung ako'y executive secretary? Wala, because if I can do it for a man, gladly, happily, I will do it 100 times more happily for the country and for the Filipino people. So wala, hindi ko iniinde yun. Well, attorney, so 6 years, no? More than 6 years or almost 7 years. Kailan mo naramdaman na or dumating ba sa punto na nagmaasim yung mag-asawa sa'yo? Si Pangulong Marcos, hanggang huli kami nag-uusap noong September 28, I think, of 2022. Ayos kami. He asked me to see him. Walang appointment yun, so I went to see him around 6:37 p.m. in his temporary home then, sa tapat ng Malacanang. Okay kami, and talagang siya, upbeat dahil babalik lang niya noon galing sa UNGA sa New York. That was his first visit to New York. And talagang, giliw na yung kinikwento, yung kanyang experience doon. And I was very, very happy for him. And I engaged him on many, many discussions. Yung may bahay ni BBM, naramdaman mo ba o palagi-lagi ka ba nakakaramdam na nagmamaasim sa'yo? The last that we saw each other in person was, I think, second week of July. But the last that we spoke in person, I think, the inauguration dinner of President Marcos. That was June 30 of 2022. After that, we never had the opportunity to sit down again. But, pero magkaibigan kami dati noon. But hindi lang kami nakapag-usap. Hindi ko alam kung anong nangyari. Dumating ba sa point na natarayang ka niya o nagkasagutan kayo? For me, normal yun. Normal yun. Alam mo, pagka-heated yung, pag-intense ka sa ginagawa mo, hanggang ngayon, with my clients, with many, even with my lawyers and partners, normal yun. Normal yun because yun ako. Ang lagi kong sinasabi, kahit kaninong organization mo ko isama, isa lang ang hinihingi ko. Ang basic minimum ko, allow me to speak my mind freely. Because if you're going to curtail that, you don't need me, I will be useless. You have to let me be. Because, well, thousands of years back, sinabi na ito nung great thinker na si Plato, hindi ba? The man who is most hated is one who speaks the truth. So, yun ang value ko. Yun ang value ko bilang abogado, bilang legal advisor, bilang consultant, bilang guide mo. Ngayon, kung tatanggalin mo pa sa akin yun, hindi siguro akong taong kailangan mo. At hindi rin siguro ikaw yung gusto ko makasama dahil I'm no yes man. If I am intense and passionate in what I do, you should be thankful because you can be certain that I'm into what we are doing. Attorney Vic, gusto kong balikan yung kanina. Ito alam kasi namin, you mentioned na hindi ka at never kang nabayaran sa mga services na nirender mo sa kanila at umupo ka bilang ES at hindi ka rin pinasweldo or nabayaran sa sweldo. Meron bang isang representative from the Office of the ES ngayon under ES Bersamin na at least nag-reach out sa'yo to tell you na handa na yung check-in mo, pick upin mo dito? No, and I'm not, walang ganun at hindi naman ako maasa. Okay lang yun. Again, ulitin ko, kung sa isang tao na pinaniwalaan ko, ay nakapaglingkod ako ng buong husay, buong galing,
buong talino, buong tiyaga, buong pasensya, maano pa kung ang pagsisilbihan mo ay yung bansa at yung Pilipino. At yung Pilipino yan, kasama pati yung mga anak ko. Actually, binalikan ko yon Attorney Vic, kasi I wonder, paano kaya nila naisara ang libro noong 2022 na merong item ng isang ES from DBM pero walang disbursed salary under that item. But everyone knows na nagsiserve ka. It's none of my concern now. It's up to them. How they did it, it's up to them. As a lawyer, may nalabag bang batas dito? Wag ko nang sagutin yan kasi baka mukha naman akong nagpapahiwatig. I don't need that. I don't need that. I have survived the many months that wala iyon. So I don't need that now. In fact, when we won and when I was nominated and when I took my oath as his executive secretary, bonus na lang yung compensation because ang mindset ko talaga noon, meaning me and the president, we are in the best position to further alter the direction of this country papunta sa higit na mas mabuti. Parang mosaic yan eh. Lahat ng ginawang mabubuti ng past administration, just continue building on it. At yung sa tingin ninyong perceive ninyong hindi dapat ginawa o yung perceive ninyong mga pagkukulang, anomalya, pati corruption, wag niyong hayaang magpatuloy o wag na ninyong hayaang lumaganap. Pero hanggang ngayon, Marlon, kung iisipin mo, ang naratibo nila nandun pa rin sa ganong direction na ikaw po ay nagbenta ng mga positions, pero, di ba? Wala namang nabenta na nila yun. But I think natauhan din ang sambayan ng Pilipino na all of these are just loose talk meant to disparage or undermine and break the integrity of somebody. Okay, let's now discuss the present, Attorney Vic, no? What have you become after BBM? What do you mean? What have you now become? Ano mo ngayon? I have my own life even before we work together. May sarili akong mundo. May sarili akong ginagalawan, may mga maliliit tayong hanap buhay. And of course, para mo lang naman akong ibinalik para ako isda, linagay mo lang ako sa aquarium. Nung tinanggal mo ako sa aquarium, ibinalik mo ako sa dagat, di lalo akong tuwan-tuwa. And that's my default. Lawyering is my primary, and if you will bring me back to my law practice, if you're going to bring me back to my law firm, happy ako dun eh. I thrive in pressure, I thrive in crisis, I thrive in adversity. Hindi mo ba namimiss ang limelight ng pagiging ES or nabitin ka ba sa pagiging ES mo? Hindi ko naramdaman. To be honest. Even, I think I may sound self-serving, but hindi ko naramdaman dahil I'm just in my office and my office then was being renovated minor renovation. So yung mga nakapasok ko doon sa opisina ko dati, tanggalin mo remote, tanggalin mo cellphone. Pag pumasok ka doon, sinara mo pinto, di mo na alam kung anong oras. Wala akong bintana roon. Parang Bartolina yun. Linagyan mo lang ng aircon, may mahabang conference table, may magagandang ilaw, may maayos na banyo. Pero parang Bartolina ho yun. And you will only know the time when you look at your cell phone or when you look at your watch or when my staff then or my aide then will knock and say, "Sir, it's already 2 p.m., 3 p.m., di pa ako kayo nagla-lunch." Doon ko lang nalalaman ng oras. And they know. Hindi ko naramdaman. I shun socials, not because I am anti-social, no, or not a sociable person, no. It's just that there's just so many things to do back then. And yung oras na pakikipagsosyalan ko o pakikipagparty ko, binubuhos ko na lang ho sa opisina. Para nang sa ganun, pinipilit kong matapos ng maaga. Kaya lang sa dami ng trabaho, natatapos ako umaga na. So ayoko na magpunta sa mga parties, sa mga handaan, dahil ang akin, yung oras na i-google ko ron, 2-3 hours, might as well go home.
and be with my growing children because it's not good for them to have an absentee father. So yun ho yung aking mindset. So talagang party people ang pamilya Marcos. Well, siguro pag presidente ka, Like normal kahit yung... before pa, attorney, bago yung presidente. wala naman siyang ginagawa noon nung protesta eh. So, and he must, ako personally, kung may mga ganun, you really have to go out. You have to circulate, you have to connect and reconnect. Especially for him, kasi may plano na tatakbo ng 2022. I'm only speaking for myself. Hindi ako mapaparty. I do go out. Mas gusto ko yung intimate, group of 5, group of 10, group of 15. Nakikipag-inuman din ako, ganun. Pero nung panahon na yun, kahit nung campaign, wala nga akong pinuntahang victory party. Not even victory party organized by the HQ. And President Marcos knows that. This was sometime in May. Nandun ako sa HQ, trabaho pa rin. Panalo na. Hindi akong nanalo, hindi akong presidente. Doon ako sa likod. I know my place under the sun. Nanalo na yung taong sinamahan ko eh. Kailangan magtagumpay yan. So trabaho pa rin ako. Hindi ko naramdaman yung ES. Well, it's a title that hindi naman lahat ay magiging ES. So I'm grateful. Pero yung tanong ninyo ko naramdaman or na-miss or nabitin, hindi ko naramdaman. May follow-up question actually, Attorney Vic. Dahil nga hindi mo naramdaman, itatanong ko nga sana kung if it even got in your head, the title as Little President. Kung hindi mo naramdaman, paano mo... Exactly. So nasagot mo na yun. And then, Attorney Vic, sabi mo hindi ka nagpa-party. Ano tong napakaingay na news dati na nag-gate crash ka daw sa birthday ni BBM na hindi ka naman invited. So hindi ka nagpa-party pero nag-gate crash ka. I had been invited many times to try to refute yung ganyang kwento. Hindi ko lang minarapat sagutin. Again, because confident ako sa ginagawa ko at sa ginawa ko. Ni anino ko, hindi pumasok doon. Hindi planong magpunta, hindi ako pupunta ron. Because that's no longer part of my official function unless asked by the President. But we were together the whole day already during his birthday. Umaga pa lang, magkasama na kami. May record naman ang PCO dyan, may mga releases sila. So nung naglalabasan yun, hinarang, nag-gate crash, yung imbitado nga ho ako, hindi na ako nagpupunta. Yung pa kayang hindi ako imbitado. Again, to the many people na kilala ho ako, you know me, hirap na hirap akong papuntahin sa mga malaking pagtitipon. Hindi ako komportable. Nung hindi ka na-imbitado sa party, attorney, naramdaman mo na medyo may kakaiba na sa relasyon nyo ng kaibigan mo o sa taong tinutulungan mo bilang player? Para sa akin kasi normal yun eh. Yung konting kiskisan, konting tampuhan. Siguro, walang dating sa akin eh. You're not invited, okay ako. Just, alam din ni BBM, kahit nung hindi pa siya presidente, lagi ko siya sabi, pag may okasyon, may ganyan, imbitado rin ako, pagka-imbitado siya, boss, pass na ako dyan ha. Alam mo naman, bigyan mo ko ng trabaho, I'll be happiest. But yung ganyan, pass na ako, sa'yo na yan, ikaw naman talaga ang gusto nilang kasama. I'd rather spend it with my children. I'm very, very close to my children. They're still very, very young. So ako, ganun lang naman yan, babalansin mo buhay mo. Tampakan mo ako ng trabaho, okay ako. Pero pag may natirang kakaunting oras, iuwi ko na lang yun to be with them. And every time I go home, they're so excited to be with me. Saan ka pa? No-brainer naman yun. Makikipagsosyalan ka, uwiin mo yung mga bata. Doon ako sa mga bata. Almost 7 years mo siyang nakasama. Ang relasyon nyo, magkaibigan, kliyente, at taong tinutulungan. Saang punto o may nakita ka bang pagkakaiba mula sa pagiging simpleng Bongbong Marcos at naging Pangulong Bongbong Marcos na siya? Pagkakaiba? Pagkakaiba ng ugali niya. Sa akin, yung pakikitungo niya sa akin, at least hanggang noong September 28 of 2002, wala. Yung aking full access sa kanya, full access pa rin. And the way he treated me, kaya nga lagi ko sinasabi, and then nakikita ko ibang comment na umiiwas. Pagpamanhin po ninyo, every time I speak from my heart.
nobody can tell me to lie or say things that I do not mean. Ang ikinikwento ko ay yung aming naging relasyon ni BBM o ni Pangulong Marcos. At walang ibang pwedeng mag-define noon kundi kaming dalawa. Yung mga ibang nagingit-ngit na sabihin mo to, hindi ko gagawin yun. Ulitin ko, walang pwedeng mag-utos sa akin gumawa ng isang bagay na hindi ko pinapaniwalaan at hindi totoo. Attorney, kung hindi nag-iba ang ugali o pakikisama sa iyo ni PBBM, simula nung hindi pa siya naging Pangulo at naging Pangulo, ang First Lady Lisa Araneta Marcos ba nag-iba ang ugali ng pakikisama sa iyo? Well, basta ang akin, huli kami nag-usap was dinner, the inauguration dinner of June 30, 2022. So that's it. Hanggang doon lang ang kaya kong sagutin dyan. And yun ang huli naming pag-uusap. Ang huli naming pag-aarap was second week of July. I just cannot recall exactly now if it's July 11 or 13, but sometime thereabouts. Marlon, that's very telling. That should answer your question na may malaking pagbabago dahil yung panahon na July, alam natin yun na kakaupo lang natin sa pwesto o nila sa pwesto, ano? So, ang nagbago hindi yung isa pala. Well, basta ako, I'm just, it's a factual narration of events. Did he ever reach out to you? Who? BBM. We spoke After that, September 28, 2022. after that, was there ever an attempt na magpadala ng isang emisaryo na patawag mo naman si Vic, usap kami ni Vic? Walang ganun. May mga ilang kaibigan na sabi raw ni Pangulong Marcos, kinakamusta ka, ganito, ganyan. Ako naman, I respect the one who is in the middle. But does she have the authority from him? I don't know. I wouldn't know. And hindi ko naman din inalam na, siguro naman, kaibigan kita, nagkikwento ka na ganito, sinabi na ganito, I take your word. Face value lang. Kung wala kang authority at yan ang kwento mo, ano namang mapapala mong bulahin ako. Nagbago ka pa ng phone number, Attorney Vic? Naku, hindi, ganun pa Bakit rin. kailangan megit ng tao? Kaya nga ang aking mga sentimiento na inilalahad sa mga interview, sa mga rallies at sa aking Facebook page ay yung sentimiento nung napakaraming nagme-message sa akin araw-araw. And when I try to filter all those information, nagtutugma talagang ibang direksyon nung kampanya. And sad, but that's life. It is what it is. We just have to deal with the cards that we are dealt with currently. So, harapin natin. Ang isa sa naging issue sa iyo noon yung appointment ni Chet Pastrana sa PPA. Si Chet, Na dahil kamag-anak ng wife mo. So ngayon maraming quote-unquote na pwede natin sabihin na nepotism din na nagaganap sa appointment. Ano yung take mo ron, Atty.? Naaawa ako dun sa mga nagpakalat ng chismis na yun. At mas naaawa ako dun sa mga naniwala. Dahil pag trinis nyo ho ang katotohanan, nagkakilala lang kami ni Chet Pastrana ng kampanya. I do not know Chet. He is not a relative of my wife. Neither he is my relative. He is not my friend back then. But now, kaibigan ko si Chet. Sinalbahin nila si Chet. At he would have been a very, very big asset. And he would have done a lot of reforms in the PPA had he been given the chance to serve as the general manager. At yung pinalabas sila kay Chet na parang mukhang nakurap o mukhang pero hindi ho totoo yun. Chet is an established businessman. Yung mga nasa industriya ho ng hanap buhay, kilala nila si Chet, may hanap buhay yung tao. And hindi ito yung mga parang mom and pop na hanap buhay. His is really a huge business. And he's a good man. He is a good man. Parang alam ko na saan nanggaling yung
ganong mga luto-lutong kwento, Marlon. Oo. Parehong tall, mestizo, handsome. Sir Chet, baka naman. Boss, Attorney Vic, ang dami-dami ngayong mga controversies na nakapaligid sa ating Pangulo. At isa na dyan ay yung hindi mamatay-matay na aligasyon na siya ay nasasangkot sa paggamit di umano ng illegal na droga. Ano po ang take nyo dito? Well, again, kagaya ng sinabi ko sa interview sa akin ng isang araw ng SMNI, it's his story that just will not go away. So paano mo ngayon tapusin yan? Nakapaglabas nga ho kami ng negatibong resulta ng drug test ng 2021. And yung mga blinded, yung mga haters, yung mga bashers, the usual, nung naglabas ako ng aking drug test, alam ho ninyo, kaya ako naglabas ng aking negatibong drug test. Dahil pati ako kinakaladkad sa isyong yan, na may nagpadala pa sa akin na isang link at saka isang photo, pero nung binubuksan ko, hindi na mabuksan yung link. Yung picture ho namin ni Pangulong Marcos, ang nakalagay doon, dating magkaibigan, sabay gumagamit, ngayon magkaaway. So sabi ko, teka muna. And then I've been receiving many messages na dinuktor ko raw sadya yung resulta ng 2021 drug test. Ako raw ho ay bahagi ng pamimeke just to prove to all that I am negative. I'm negative. I had submitted myself to a drug test, and I'm confident of what I did noong 2021. Kaya nga sabi ko, kung negative noon, I feel confident for him now that when he will undergo test, it will still be negative. Kaya lang, wala naman na ako roon at wala na akong control doon. So may control ako sa katawan ko. Dinala ko yung sarili ko sa laboratory, nagpa-examine ako. Anyway, attorney, alam na rin naman namin, paulit-ulit na rin ito tinatanong sa'yo ng mga nag-i-interview sa'yo, na kung nakita mo bang nagda-drug si BBM at sagot mo hindi. Okay. Ang tanong naman namin ni Pam, naramdaman mo ba minsan sa isang meeting nyo na umarap sa'yo yung mag-asawa na lasing or naka-drugs? Ay? Hindi naman lasing. Kasi back then, umiinom ako eh. Nagiinuman kami. Normal naman yun. Kami rin po sa Hindi naman siguro bawal yun. Lalaki yan eh. So, kentuhan, inuman, okay naman. But other than that, wala naman ako nakitang ano. Yung manifestation ng isang naka-drugs, wala ka napansin? Wala kay Pangulong Marcos. Wala. Ang akin nga, I will only say what I have witnessed. I think by now, I have established my character na hindi ako yung may masabi lang o sasakay lang o sasaw-saw lang sa issue. Kung hindi ko alam. Sa sinasabi ko, pag alam ko. At yun nga, hindi mo ako pwedeng pigilin. Alam ko eh. At may personal knowledge ako eh. Pero pagka wala, I'll tell you wala. Attorney, naglabas recently ang Pulse Asia ng trust and approval ratings ng Pangulo na bumaba ito ng 13%. Ilan na lang siya ngayon? Mababa na. Basta 13% ang binaba. So ano na lang siya, 33%? Oo, no? 150. Ano sa tingin mo, Attorney Vic, ang naging dahilan ng pagbaba ng kanyang ratings ngayon? Well, masyadong mataas yung expectation ng tao nung campaign pa lang. At hindi natugunan. Mag 2 years na si Pangulong Marcos, mahirap talaga maging Pangulo. Galing ako nung nakita ko. I go there 7:30 in the morning. I get to go home 2 a.m. Mahirap talaga. At maraming problema. And yun nga, ang doble challenge pa na hinaharap namin nung papasok pa lang, we're coming from a pandemic. In fact, hanggang ngayon, wala naman declaration ng WHO na lifted ng pandemic. So it's you're coming from a pandemic and you're going to inherit a pandemic economy. Mahirap talaga. But yung messaging natin nung campaign, kung doon lang sana idinikit yung mga yung mga polisiya ng pamahalaan. And by now, 2 years, maybe we could have delivered 1/4 of their expectation or 1/3. Matutuwa ang tao eh. Bakit? Talagang mahirap yung pinanggalingan eh. But things turned out to be so different from the messaging that was belted out during the campaign. And that is where the problem lies now. And I agree with you, nakakalungkot dahil sabi ko nga, bahagi ako sa bumuo ng tagumpay na yon.
And yung kanyang the trajectory, nakasubsub eh. I was asked many times nung lumabas yun, anong tingin ko. Again, not just with him. Kung sino man ang magiging pangulo pa natin sa hinaharap, we have to support him or her at umasa na magiging successful. Bakit? Wala tayong magagawa, isang barko tayo, siya kapitan eh. Pero hindi naman ibig sabihin, yung kapitan hindi mo pakikinggan yung mga pasahero at saka yung mga crew complement mo kung medyo gumigiwang-gewang na yung barko mo. Tinanong ako kung anong tingin ko, napakahirap kasi ang trajectory mo pa ganun eh. And the only way for him to recover is to have a sharp, a V-type recovery. It's either V-shape yung recovery mo or a very long and deep U. Ang problema mo naman kung very long and deep U, 4 years to go, baka kapusin ka. Hindi kaya Vic Rodriguez yung V na yun? Attorney Vic, ibig mo bang sabihin, ganun talaga kahirap ma-deliver ang pangako na 20 pesos per kilo ng bigas? Kasi isa ito sa mga pinangako niya noon na in-embrace ng mga bumoto sa kanya at ng buong Pilipinas at hindi pa rin nagagawa. I cannot answer that now because I am almost 2 years detached from service. But when I was there, lahat yun pinaplano namin. I took an active part. Pati nga yung supply ng fertilizer, inaaral namin saan kami makakuha ng mura, ng urea, paano madagdagan yung voucher ng mga farmers, kung sa isang voucher na 4,500 or 5,000 yata ang voucher. Kung I'm not very sure now, back in 2022 kung ang isang voucher makakapagbigay sa iyo ng 2 sakong fertilizer, ang inaaral ko noon, because he was also the acting Secretary of DA. So akin din yun. Kaya ito pala ang hindi ho madali yung aking trabaho noon. Because yung pagiging full-time executive secretary, mahirap na po yun. Nag-acting secretary pa ho ng DA si Pangulong Marcos. So dumodouble din ako. I have to understand, I have to attend to his concerns as well as acting DA secretary. So yung oras mo as ES lang, kulang ang 24 hours eh. Double ka pa as I'm not the prime assistant, but of course I have to watch his back also when he is acting as the acting secretary of DA. 2 po yung aking tinitingnan doon. Kaya hindi madali. Attorney, kasi tama ba, February nilabas ni Congressman Swansing yung name nung January, no? Yung hearing. January yung listahan ng mga alleged involvement ng mga personality sa agri-smuggling. So, September ka umalis, nag-resign bilang ES. Nung bang sa panunungkulan mo bilang Executive Secretary at saka, of course, syempre, OIC, si Acting Agriculture Secretary ang Presidente Marcos noon, may nakita ka na ba o may naramdaman ka na ba na galaw ng mafia ng smuggler o ng smuggling sa DA? Ang binabantay namin noon yung bigas, yung asukal, at yung basta yung agricultural smuggling, pati yung mga itong galunggong at pati itong mga fertilizer, yung urea. Kasi nga nasa receiving end ng corruption yung ating mga magsasaka, isa yan. So yun ang aking binabantayan for him. But I was only in office for a little less than 3 months. Basta't ang binilinan ko doon, isa ay bantayan yung smuggling, ayusin yung smuggling. Patigilin yan dahil masyadong mataas yung expectation ng taong bayan. For him to have mastered so much votes and enjoy such a mandate. Ulitin ko, he was essentially given a blank sheet to write his presidency according to how he deems it fit. But that authority coming from the sovereign people that elected him into office is an authority to do right.
not wrong, not to tolerate wrong, and not to perpetuate wrong. Attorney, yung mga pangalan binanggit ni Congressman Swansing na alleged involved sa agri-smuggling, umabot ba sa radar ng isang Attorney Vic Rodriguez yun bilang Executive Secretary? Yung iba ron, before pa kami nanumpa, panalo na siya, pero before pa kami nanumpa, we had a long talk with somebody of high stature din, pero out of government siya ngayon. He provided us with a list at nagtugma yung mga ibang pangalan. Agaya nun, we have the right to know. Ang atin dito sa Davao is protect and defend the Constitution. Hindi pa terminated yung 1 or 2 hearings yata na binuksan ng Kongreso. Wala hong termination yung 2 hearings sa Kabinbin. And yet, yung mga trivial na bagay ay iniimbestigahan. Parang maling-mali ho yun dahil like the topic of your vlog yesterday, may double standard. Imagine ho ninyo, I hope wag nang ituloy. I just read in the paper, somebody showed me na pati yung traffic doon sa Holy Week, imbestigahan. Huwag na ho natin imbestigahan. Common sense lang po yun. Nag-half day ang pamahalaan, nag-order ng half day sa private at public offices, at sabay-sabay nag-uwian. Talagang mabubulunan po ang NLEX, pati SLEX. Ano ho yun? Hindi mo kailangan imbestigahan. Walang mahirap intindihin doon. Speaking of investigation, Attorney Vic, doon muna sa extraction issue. Sa tingin mo may capacity o may kapabilidad ang isang First Lady Lisa Araneta Marcos para maging mastermind ng ganitong klaseng issue? I hope not. I hope not. But that deserves an investigation. It has out in the open na yan. Yan ang dapat pagtuunan ng pansin at panahon ng mga kongreso, even those in the security cluster of the government. Why is Congress and Senate not doing it? Because they're supermajority. They control the both houses, but I hope not. I understand their hesitation. I understand the ambivalence, but when you're going to do things for the Filipino people, and remember, it's clear as well in Article 11, Section 1 of the Constitution that public office is a public trust. At lahat naman na naglingkod sa pamahalaan ay nanumpa na itataguyod kagaya ho ng ginagawa natin dito sa Akbang ng Maisan to uphold, defend, and protect the Constitution. Lahat po ng nasa gobyerno, whether past and present, and those that will be entering government service in the future, you are covered by Article 9, Section 4 of the Constitution. And bago ka pumasok sa iyong posisyon, manunumpa ka na iyong itataguyod at ipagtatanggol ang ating saligang batas. Yan ang dapat ninyong gawin ngayon. Attorney Vic, na-mention mo ang Hakbang ng Maisog. Ngayon ay narito tayo sa Davao at later pabiyahe tayo sa Tagum para suportahan ito. Consistently sinusuportahan mo ang prayer rally na ito. So it's a peace rally. It's a peace rally. Let's not be tied up with the prayer rally Okay, because yes. I personally hindi ako pious, hindi ako righteous, at I'm far from it. Oy. Ay, hello. Tayo po ay Hello. Pasensya na ako kayo. At merong nagpakilala. Yung mga live questions po sa comment section, nakikita ho namin. Maya-maya tatanungin ho namin. Mamaya tatanong namin, babasahin namin isa-isa. Pipiliin namin. Medyo na-miss lang rin namin ni Yusek Pam si Attorney P. Kaya tuloy-tuloy lang ang tanong namin. Pero wag ko kayo mag-alala. Yung mga tanong nyo po na nasa comment section, isa-isa po namin o pipilitin po namin, babasa lahat at maitanong kay Attorney. live na live yon, di ba? So hindi. Yeah, I was actually meaning to ask Attorney Vic na consistently sinusuportahan mo tong peace rally ng Maisog. Tama ba ang tanong na isa ka ng oposisyon? If calling out the wrong policies, the misplaced policies of government will make me an opposition, if siding with the Filipino people will make me an opposition, then I am an opposition. Bilang dating ES at bilang isang abogado, sa tingin mo, tama ba yung ipinalabas na
suspension order laban kay Governor Edwin. From what I know, he was deprived of due process, the elementary rules of the elementary rule of fair play, which simply means kailangan mo munang i-notify, pakinggan, bago mo hatulan or kondenahin. Ang nangyari kay Governor Edwin Hubahid ay bigla na lamang sinuspindi. Bilang abogado, I'm also an officer of the court, hindi naman tama yan at hindi dapat hayaan. And I also said it in my interview last Friday, I think. Hindi pa huli lahat. If kung sakasakaling umabot na sa kaalaman nito ni Pangulong Marcos, if I were President Marcos, if I have the power, I will ask yung nag-issue niyan, i-withdraw mo yung maling-mali yan. That is political oppression. And yung ginagawa ngayon sa Tagum na pinipigilan yung rally, Mr. President, baka hindi niyo pa nalalaman. Lahat ho ng pagsikil at pagpapahirap para lang ho hindi matuloy yung rally ay kasalukuyan pong nagaganap sa Tagum. At I have known you to be a fair man at level-headed. I hope kung nalaman niyo po ito at malalaman ninyo, you will do something about this. Attorney, from my end, dalawang question na lang. Tapos bago mukhang aalis na eh. Dalawang question na lang ako. Tapos try natin ako. Sige, question. para naman yung mga live. Maalis, kakalabitin naman tayo siguro. Unang sa dalawang tanong ko, pinakahuli. Tamad ba talaga si Bongbong Marcos? Ay, follow up ko yan, Attorney Vic, kasi nung campaign, nakita naman namin, at kami, nasa likod mo lang kami nung kung pagod ka, syempre doble din yung pagod namin. Although we know triple yung sayo, at isang araw, May 9 ng gabi, lumabas na lang yung isa na nakapustura na, presidente na siya. He did this part during the campaign. I know I provided him with a very, very punishing schedule. And ginawa niya. Pero yung tanong sugat-sugat siya. Attorney, yung tanong ko, tamad ba talaga? Basta ang nakita ko lang nung kampanya. Sige, last question. Pakialamera ba talaga si Lisa Araneta Marcos? Pakialamera in what sense? Kasi kagaya ko, may asawa ko. Siyempre yung asawa mo minsan gusto lang din yung tagumpay mo, hindi ba? But meron namang acceptable na pangangialam ng may bahay. Natural ka, kabiyak mo yun eh. Hindi naman mabubuo ang babae o ang lalaki kung kasal ka, yung kabiyak mo, hindi mo pinakikinggan. Para sa akin, normal yon. Except, of course, when it comes to governance, dapat yan Pangulo lang. Kaya nga, nakikialam ba si Lisa? Well, my response to your question, Marlon, when it comes to governance, regardless of who is the occupant of the office of the president, or even the office of the mayor, office of the provincial governor, it should be the one na binigyan ng mandato ng sambayan ng Pilipino ang dapat nasusunod, nagmamando at nagpapatakbo ng kanyang tanggapan. Sige, huling hirit ako. Sorry. Dumating ba sa point na nagkasagutan kayo sa isang meeting dahil sobra-sobra na ang pakikialam ng isang Lisa Araneta Marcos? I think napag-usapan na rin lahat yan. It's an open secret. Back then in Malacanang, there was one episode. But ako naman, I'm the type of a person who understand things, pati yung mga dynamics, nuances, etc., yung mga konting friction. But after that, dapat wala na. Diba? Mas mainam nga ganun na intense din yung kasama mo. Kasi kung sa tingin mo lulug-lugo, wala tayong asahan doon. Pero hanggang doon lang supposedly. Nothing personal. Ako, boss, final question para mapakawalan ka na rin namin. Sa tingin mo ba, nagkulang ka bilang ES o sumobra ka? Sumobra in what sense? I think yung pagmamahal sa trabaho, sobra-sobra. Because I was there 7:30 in the morning. I go home, 1:30, 2 a.m. Tutulog lang saglit, gigising ng umaga just to see my kids off to school. Although noon, online pa. Just bring them to their area in the house, yung kanilang study room, classroom.
kasi online pa, and then off to work again. Pagdating doon, sobra-sobra yun. Pagkukulang, hindi ko pwedeng sabihin pagkukulang yung aking tindig for good governance. Because that's what we stood for during the campaign. And when we were dreaming that one day, you will be blessed with a mandate at pagbibigyan ka ng bathala, baka maging Pangulo ka. At pag dumating yung panahon yan, wala tayong gagawin kundi ibuhos lahat ng ating talino, galing, pasensya at nalalaman at energy para sa ikabubuti ng Pilipinas at ng sambayan ng Pilipino. Wala akong pinagsisihan doon. Hanggang ngayon wala. Attorney Vic, itong pagiging present mo in public, lagi kang nakikita, may participation ka sa peace rally ng Maisog. Ito ba ay in preparation sa pagtakbo mo sa 2025? Ang makakapagpatakbo lang sa akin ay ang sambayan ng Pilipino. Pero ako mismo, kung sasabihin mo, wala, hindi ko naiisip yan. Lagi nang tatanong sa akin, sir, tatakbo ka ba? Ako, you mean to say you're going to fight for what is right only because you have plans of running? Ako, wala akong ganun from the beginning. Ginagawa ko ito dahil nakikita ko yung maraming mali. Ginagawa ko ito dahil I feel accountable and responsible for the many who voted for him at nakukulangan at nakakaramdam na ng pagkabigo dahil ako yung nakaharap eh. Ako rin yung nagsasalita noon eh. At marami rin naman akong nakumbinsi na you have to give this man a second look. You have to give this man another chance. And when we win, I tell you, for as long as I'm there, gagawa kami ng tama. And that's why I'm still speaking, and I hope wala naman na kaming opisyal o personal na ugnayan ng Pangulo, but kung meron naman mapupulot sa aking mga sinasabi, ito po ay hindi lang galing sa akin. Ito ay galing sa napakarami din tumulong sa atin kung para ihatid ka kung nasaan ka na ngayon. Wala namang masamang pakinggan dahil Pilipino ho kami at kabahagi po kami. Kabahagi ako ng soberanya. Pilipino ho ako at may karapatan akong magpahayag at may karapatan akong sabihin ang aking nasa sa loob at naiisip at wala akong pwedeng pumigil o magsikil ng kalayaan at karapatan kong yan. Tama-tama yung tanong ni Yusek Pam, Attorney Vic. Although bago yon, Arlie Mars, thank you sa pakulay. May follow-up question dito yung isang ka-third floor studio natin, si Miss Emily Gebana. Ang tanong niya, what if invite ka Attorney Vic ni BBM sa ticket nila next election to run as senator? Will you accept it? No. No. What if ang Pangulong Rodrigo Duterte naman na mag-imbita sa'yo? Follow up kasi meron din dito comment, Attorney Vic, by Anacleto Kalugay, mas bagay siyang VP ni Sara sa 2028. Ordinaryong tao lang ho tayo at naglabas na ho ako ng pahayag sa aking Facebook page. I think this was 2022. At pinayag ko na roon na meron akong pinaglalaban at ipaglalaban. At kahit mag-isa lang akong titindig, paninindigan ko ho yun. At ilalaban ko yung labang yun. At ito na nga po, hindi lang pala ako mag-isa. Andyan ho kayo, andyan si Pangulong Duterte, at andyan yung marami pang iba nating kasama, like-minded individuals fighting for our right to protect and defend the Constitution. At yung panawagan dito sa Hakbang ng Maisog, dito sa Dagong, sa Tago mamaya. Ang panawagan po namin, kapayapaan. Kapayapaan, kapayapaan. Ayaw namin ng hidwaan, ayaw namin sa armadong sigalot. Ito ay hindi usapin ng pro-US o pro-China. Ito po ay usapin ng pro-Filipino para sa Pilipinas. Hindi po natin kailangan pumasok sa isang armadong sigalot. Napakagaling. Maraming salamat, Attorney Vic. Sana po kami ay makahirit ng part 2. Ang daming tanong. Sige. Ayan, may oras pa. Ibig sabihin. Yung sinabi niyo sa akin kanina, nasasagot tayo. Kaya, sabi ni Ana CH, Sir Marlon, kindly ask, willing ba tumakbo for public office si Attorney Vic if PRRD asks him to run? Whether PRRD will ask me to run or not, if there will be support coming from the people, I might consider running. Right now, mga kababayan, I'm in the process of thinking, analyzing, and assessing. Of course, again, I will repeat, if I will be
asked to consider by PRRD, of course, who am I to say no to him? But pag-isipan ho natin at hindi biro yung decision yan. Sabi ni JIL Review TV, Attorney Vic, nung inilabas mo ang negative drug test result ni PBBM nung eleksyon, nagsinungaling ka ba nun? Hindi. What I presented is his result. And back then, wala namang nag-oppose doon sa resulta. And even if now it's out again in the open, I think the best person to validate, I guess, is none other than the institution where he undertook the said drug examination, not me. Ito, attorney, magandang comment. Attorney Vic, I learned that you are a Tomasian. It makes me all the more proud of you. Please run. We've had enough of politicians from UP and the elitist schools. Ang daming panawagan. Maraming salamat sa aking mga kapwa Tomasino. Well, kung dumating po tayo dyan sa desisyong yan, kanino pa ba naman ako unang din tatakbo kundi sa mga kapwa ko Tomasino. Diyan ho ako nag-kolehiyo, diyan din ho ako nagtapos ng aking law school. But yeah, pag dumating ho yung panahong yun, di maraming salamat sa inyong magandang pananalita sa akin. Attorney, humingi ba raw ng pwesto sa'yo o humingi ng pwesto si TP kay PBBM? Yes, sinagot ko na rin yan. Anong pwesto? Presidential Advisor for Political Affairs. Hinarang mo? Yes. Bakit mo hinarang? Wala akong pinagsisihan doon. If I have to do it again, I'll do it again. Attorney Vic, fake news peddler ka daw sa pagpo-post ng isang unverified paper or document from PIDEA. Anong masasabi mo dito? Well, ang sagot natin doon sa nagdi-discredito, basahin niyo muna yung caption. Yun ho yung photo na ginamit dahil nga ang sinabi ko, I am standing by what I did last November of 2021. Basahin po ninyo maigi yung caption. Kung merong isang salita doon na sinabi kong orig, authentic o totoo yung PIDEA report. Ang sinasabi ko para matapos na yang walang kamatayang issue ng droga at paggamit ng droga across the board. Drug test na lahat. At instead na sagutin ho ninyo yan, wag niyong sabihin fake. Yung nagsasabing fake, mag-drug test din ho kayo. Kita nyo rin sa page ninyo na negative ka. Dahil pagdating sa usaping droga, ito po ay walang safe dito. Kailangan nating labanan ito sama-sama. Ito, Attorney Vic, tahol ka ng tahol kasama si PRRD. Pro-China ka na rin ba? Kakasabi ko lang, I am neither pro-US nor pro-China. I am pro-peace. Hindi ko ho alam sa iyo kung gusto mo ng gera. Check nyo ho yung BBC at saka CNN. You watch international news. This morning, 4 a.m. or around 5 a.m., ay nagpakawala ng 200 drones, cruise missiles, and ballistic missiles ang Iran papuntang Israel. Ang Israel ho, meron ng integrated aerial defense system. High-tech po yun, yung kanilang Iron Dome. Pero nagkakandara pa. Paano pa kaya tayo? Wala tayong kakayahan and gusto mo ng kaguluhan, hindi po natin kaya. May nagtatanong dito, Attorney Vic, nagulat ka ba na bigla na bago ang foreign policy ng Pangulong Bongbong? Yes, because dapat sa gitna lang tayo. Huwag nating i-promote ang US, huwag nating i-promote ang China, i-promote natin ang interes ng Pilipinas. Ano sa tingin mo dahilan at bigla siyang nag-iba-iip ng hangin? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. Ang dami pa, Attorney Vic, pero kailangan ka na namin pakawalan. Hihirit kami sa iyo ng part 2. Maraming salamat sa oras. Thank you. Maraming salamat, Marlon. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa pagkakataon ako. Kami po ay makakasama nyo pa. Lilipat lang po ng table si Attorney Vic Rodriguez. Thank you. Thank you po. Mamaya.